hindi po bababa sa 5 sasakyan ang inararo ng isang dump truck sa bayan ng Tui, dyan po sa Batangas. Yan po ay ang spelling ay T-U-Y. Pero sa amin sa Batangas kung tawagin yan ay Tui. Okay, pero yan ay Tui. Ang mga mandaraya pagdating sa presinto, piliin na Kabilang ho sa nadamay ay ang pang-apat na kotse. 4 na kotse, isang motorsiklo at isang bus. Sa inisyal na impormasyon ay sumalpok ang dump truck na may kargang lupa sa mga sasakyan na nakaparada sa isang convenience store. Isa sa mga nakaparadang sasakyan ang nadaganan pa ng tumagalid na dump truck. dahan-dahan. Wala pa namang ulat ang Disaster Risk Reduction and Management Office o TUI Batangas kung may nasaktan sa aksidente. Ay naudlot naman ang aksidente ng pagbigat sa daloy o nagdulot I should say, nung naudlot. Pagbigat ng daloy ng trapiko sa natural lugar. Ay siyempre, ganun talaga mayayari doon pagkagaya. Alright. Anyway, tayo po'y magpapatuloy. Ang bilis naman ang follow-up natin. Kababasa ko lang ng balita mga kaibigan, kaugnay niyang aksidente sa Tui, Batangas. Abay, nasa linya ka agad ng telepono, makakausap na agad natin. Mga kapuso, itong si Police Major Broderick Noprada, mga kaibigan. Pinatutunayan lang ng aking executive producer ngayon na si Dindo Vilosilio na patinik pa rin siya hanggang ngayon. Pwede pa rin. Pwede pa. Isipin mo, kababasa ko lang ng aksidente sa Tui, Batangas, akalain mong nasa linya na. Si Police Major Broderick Noprada, Chief of Police ng Tui. Ala, ay ang aking lalawigan ng Batangas. Kayo naman Major Broderick Noprada, sir, magandang hapon sa inyo, kubayan. Yes, Hello sir. po, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po naman. Pakikwento ninyo nga kami para doon sa hindi nakakalam kung anong talagang nangyari. Pakipaliwanag, pakikwento naman sa mga nakikinig sa atin, sir. Opo, again, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, Police Major Broderick Noprada po, the officer in charge na Tui Municipal Police Station, Batangas sa province. So, early in the morning po, we received a call from a concerned citizen na meron nga daw pong naganap na road crash incident dito po sa aming bayan, sa Tui. So, upon verification po, na-confirm po ng ating patrollers na meron nga pong insidente. Dito po nangyari sa Sitio Palico, Barangay Yuntal, Tui, Batangas. So, initial investigation po, sir, may involved po tayong dump truck. Yung dump truck po galing Calaca, may dala po, may laman po mga lupa, na lupa, papunta pong Cavite. Nagkataon po nung pagdaan niya po doon sa pinangyarihan, nawalan po siya ng preno. Nasira daw po siya ng kanyang preno. And unfortunately po, nung pagkakataon na yun, meron din pong palabas na, na bus doon sa bus terminal. Yun po, nabangga po ng dump truck, yung bandang puwitan ho ng rear portion po ng bus. And after that po, nawalan na po ng control itong driver ng dump truck. So, what happened next is, tumagilid po yung dump truck. Just so happen po na yung pinangyarihan ay mayroong convenience store sa gilid mo ng kalsada. And may mga nakapark po na mga sasakyan. Apo. Ayun po, doon po nadaganan po ng dump truck yung mga nakapark na sasakyan. And luckily po ay wala naman pong malubang nasaktan. Maswerte pa rin now. Maswerte pa rin at walang gaanong nasaktan at wala rin namatay.
Yes po, yun nga po sir, maswerte pa rin po na wala nga po namatay despite po dun sa pangyayari. So ito pa, nag-ugat ang lahat doon sa dump truck mismo. Yes sir, nawalan po siya ng preno. Nagkataon din sir na yung daan medyo pababaho. Kaya Ayaw. dire-diretso yung truck. Alam mo ninyo sir, ako matagal na ako dito sa microphone eh. Kadalasan ng mga ganyang aksidente ay ang aking naririnig na dahilan ay iisa. Alam nyo yung iisang dahilan na yun kung ano? Nawala ng preno. Yung ba'y katanggap-tanggap na nawala ng preno kaya nakakakita? Paano ang patay 10, 15, ang dahilan nawala ng preno? Ayos na yan? Ganun lang ba yun? Yun nga sir, aking kausap din po kanina yung driver. Sabi ko nga, tinatanong ko nga po kailan Aha. din tinignan or yung sa maintenance po ng kanilang mga sasakyan. Yun nga po, kanya naman po ikinigit na talagang nawalan lang po talaga siya ng preno. Yun nga sabi ko nga sir, na maswerte pa rin nga po. Nagkataon na walang masyadong tao at mga Ayun, maswerte talaga. property lang po ang talagang dami. Ay kung yan ay nakamatay ng kahit 3, marami ng pangyayaring ganyan eh. Ay papaano? Sapat na bang dahilan na nawalan ng preno para walang pananagutan ng isang may hawak ng manibela, sir? Sa inyong karanasan Yan bilang naman po, pulis. yan naman po sir, pagka ganyan, may mga ganyan. Actually, may pananagutan na po siya. Dahil yan po ay pasok po yan sa reckless imprudence resulting to physical injuries, Aha. multiple physical injuries, and multiple damage to properties po siya. Pero siguro sasang-ayon kayo sa akin, sir eh. Dahil sa lagi akong nakakarinig dito ng mga ganyang aksidente, ay iisa ang dahilan narinig ko eh. Nawalan Yun ng nga po preno. sir. Opo sir. Totoo naman po yung inyong nababanggit sir. Karamihan nga po. Yung mga, lalo na yung mga malalaking sasakyan ho. Oo. Preno nga ho. Lalo yung mga may mabibigat Oo. na Yeah. sakay. So, So ilan ho ba talagang sasakyan ang nadamay dyan? Maliban sa dump truck na siyang dahilan ng aksidente, ilan pa ho mga sasakyang nadamay? maliban ho sa dump truck sir, may 8 pa ho. Yun nga ho, yung bus. Tapos ho, may 4 po tayo na Kotse. sedan. Sedan tuloy. 4-wheel po. 4 na 4-wheel vehicle. Aha. Mayroon pa po tayong 2 tricycle na and isang motorsiklo po. Yun. So bali 8 ang involved hula din eh. Yes po, opo. So ang pinakagrabe rito, wala namang nagiging dahilan para magbakasyon sa ospital. Wala naman. Yun naman sir, currently sir ngayon ay puro minor injuries pa naman po sir. Report sa akin sir, wala pa naman. Ay sana'y wala na. Sana'y hanggang doon na lang para hindi naman masyadong kaawawa yung magiging biktima rin. Ay so, yung driver ng dump truck ngayon nasaan na? Last namin kanina sir is nandun po siya sa tabing kalsada ho. Malinis na ho. Sa tulong po ng ating Bureau of Fire na dito sa tuwing, nalinis po yung kalsada. Gawa nagkalat din po yung mga lupang saka talaga ho ng truck. And saka ngayon po, naigilid na ho yung truck. Saka ho yung mga ibang sasakyan ho na naapektuhan. At tuloy-tuloy na po, maganda na po ng flow ng traffic po sa pinangyari ng lugar. Ay, nako. Salamat tayo sa Panginoon Diyos at hindi marami nasaktan din eh. Ay, ako'y kakawala lang ng kwentuhan. Bihira akong makakwentuhan ng mga taga-tuwi. Ako ho'y taga San Jose for your information, sir. Kaya batanggin nyo rin po kung puro. Okay. Taga San Jose ho ako. Ay, kumusta na ho ang... Okay. Walang sugatan o mga minor lang o paano ba? Yes, sir. Yun po, minor injury, sir. Kasama na po yun, sir. May mga unting galos. Ano po, sir. Ang nga lang po, kagandahan lang, sir, is wala nga po tayo talagang malubang sakta na kailangan maoperahan or yun nga ho. Wala rin naman tayo. At tulad na sabi niyo sa akin kanina, 8 ang sugatan dito pero minor lang. Bali, 14 po, sir. Ang sugatan po, kasama ko yung driver doon. 14. Kasama na ang Opo. driver. Bale, ilan hong lalaki at ilang babae? Ayun lang, sir. Ang hindi pa namin, sir, na basta ho yung total pa lang po ng injured, sir, 14 po. Okay. 14 po. Okay. Anyway, sa kabuuan naman ngayon habang magkukwentuhan po tayo ko, sir. Kumusta ang lagay ng tuwi?
Ang bayan naman ng Tuwi po, sir, is generally peaceful naman po siya, sir. Oo nga. Una po na Mayor Sirado po. Aha. Very supportive naman din po ang LGU natin. Okay. Ang kapulisan naman po ng Tuwi, pangunguna rin po ng aming provincial director, Police Colonel Jacinto Malinaw, Jr. Napapanatili naman po natin katahimikan po dito sa atin. Kapala lang po sa bayan ng Tuwi. Okay. Very good. That's a good news, sir. Maraming salamat sa inyong panahon na ginugol. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Thank you din po. Thank you sa pagkakataon. Salamat. Ayaw, mga kaibigan. Ay siya. Nakita natin ay 14 pala ang ano rin ay Major Roger Broderick no Prada yung atin pong napakinggan. Ingat lamang. Kinikilingan, walang pinopro